Nasa fine-tuning na si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa kanyang speech sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa 80% nang tapos ang speech ng Pangulo para sa kanyang taunang mensahe o report sa taong bayan. Ito na rin yung unang sinabi ni Pangulong Marcos bago siya umalis ng Washington, D.C. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga pagtutuunan nila ng pansin o ng kanyang speech ay ang mga proyekto o social projects para sa mga taong nangangailangan na sana raw ay magtuloy-tuloy kahit natapos ang kanyang administrasyon. Tumanggi rin siya magbigay pa ng mga karagdagang detalye kung ano yung kanyang mga gustong i-highlight sa kanyang ika-4 na SONA. Pakinggan natin muli ang naging mensahe ng Pangulo. So, of course, necessarily will be different. We will be talking about mainly the same things about the social projects of the government for people in need. We will talk about the programs that we are going to that we have initiated and will continue to promote and endorse as we until the end of, certainly at the very least until the end of this term, hopefully. Matatanda ang una ng sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na personal na nag-oversee si Pangulong Marcos sa kanyang magiging mensahe at material para sa kanyang ika-4 na SONA. Bahagyang nabawasan ang araw ng preparasyon ng Pangulo dahil sa kanyang naging 3-day official visit sa Estados Unidos para makapulong si US President Donald Trump. Pagbalik naman dito sa Pilipinas ay tinutukan ng Pangulo ang disaster response ng gobyerno dahil sa sunod-sunod na epekto ng mga nagdaang bagyo, na ng habagat. Pero matatandaan natin na noong 2024 SONA, ilan sa mga na-highlight ng Pangulo ay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang pagban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at pagtutok sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Ano-ano kaya ang magiging laman ng SONA 2025? Yan ang sabay-sabay nating aabangan. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus, mula rito sa Malacanang.